Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito. Tayo po mula itutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Biyernes, May 31, taong 2024. Hahanguin natin ang ating pagbasa sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, mga talatang 39 hanggang 56. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong reflection or pagsasadiwa ay hahanguin natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Sino ako upang dalawi ng ina ng aking Panginoon? Makatagang namutawi sa bibig ni Elizabeth nang dumating si Maria sa kanilang lugar. Ano ba ang palatandaan ng kanyang pagsasabi ng mga pahayag na ito? Sapagkat sinabi niya na naggagalaw sa kanyang sinapupunan ang kanyang sanggol. At alam naman natin kung sino yon, si Juan Bautista. Biruin nyo, sanggol pa lang si Juan Bautista, kinikilala niya na ang ating Panginoong Yesus na nasa sinapupunan na rin ng Inang Birheng Maria. Nang pumasok sa bahay ni Elizabeth si Maria, nadama kaagad ni Elizabeth pati na ng sanggol sa kanyang sinapupunan ang kaligayahan. Totoo yun eh. Kapag dumating sa atin si Jesus, sa ating buhay, sa ating negosyo, sa ating tahanan, sa lahat ng ating ginagawa, nandoon ang malaking kagalakan. Kaya nga sa sino mang taong tumanggap kay Jesus, hindi siya mapapasaya ng anumang bagay sa mundong ito, sapagkat ang tunay na kaligayahan ay makakamtan lang sa ating Panginoong Jesus. Pagpapakumbaba ang naramdaman ng bawat isa, kaya sila ay nagagalak. Hindi karapat-dapat si Elizabeth na dalawin ng ina ng manunubos, bagkus gaya ni Maria. Siya ay itinaas rin ng Diyos. Di ba alam din naman natin nilingap ng Diyos si Elizabeth mula sa pagiging kalagayang baog dahil sa matagal na siyang may asawa, ngunit hindi sila nagkakaroon ng kanyang asawa ng anak. Kaya nga nilingap, iniligtas ng Diyos sa kahihiyang kalagayan si Elizabeth. Kaya nga, pareho silang nilingap ng ating Panginoon. Si Maria ay naglingkod kay Elizabeth hanggang ipinanganak si Juan. Sa simula pa lamang ang anak sa sinapupunan ni Maria ay nakaramdam na kung paano maglingkod ang alagad na si Maria kay Elizabeth. Nagsilbi si Maria kay Elizabeth hanggang ipinanganak si Juan. Kaya ganoon katagal na nanatili, tumira si Maria para bantayan ang pagdadalang tao hanggang sa panganganak ni Elizabeth, ang kanyang pinsan. Ang taong mapagpakumbaba ay naniniwala na mayroon pang ibang taong mas magaling kaysa kanya. Totoo yun. Ngunit hindi mababa ang pagtingin niya sa kanyang sarili, kundi para sa kanya. Ang Diyos ang kanyang lakas at sandigan. Gaya ni Elizabeth na nakaranas ng pangungutya ng kanyang mga kapitbahay sapagkat siya ay baog at hindi pinagpala ng Diyos, ngunit patuloy pa rin siyang namumuhay na tapat sa Diyos at siya ay ginantimpalaan ng ating Panginoon. Kaya nga huwag tayong mawawalan ng pag-asa.
Kung hindi pa man dumarating yung ating mga kahilingan, yung sagot sa ating mga panalangin, tandaan po natin, may takdang panahon at lilingapin ka ng Diyos. Ililigtas ka ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.